By the time you open this, you'll be moments away from walking down the aisle. I will love you for the rest of my life, be mine and mine alone. Ang mga linyang ito ay isinulat sa araw ng kasal ng isang babae, ngunit hindi mula sa lalaking pakakasalan niya. Ngayon ang tanong, sapat ba ang isang love letter para mawalan ng lisensya ang isang abogado? Sa AC number 7136, hindi lamang emosyon ang tiningnan ng Supreme Court, kundi ebidensya, constitutional protection of marriage, at ang pamantayan ng moral fitness sa practice of law. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Ang kasong ito ay isang administrative complaint for disbarment. Ang paratang, grossly immoral conduct at paglabag sa lawyer's oath. Ang complainant ay ang legal na asawa ng babae noong panahong naganap ang umano'y relasyon. Mahalagang linawin natin, hindi kriminal na kaso ang tinatalakay dito. Ito ay isang administrative proceeding kung saan ang pamantayan ay hindi proof beyond reasonable doubt, kundi clearly preponderant evidence. Sa kasong ito, inamin ng respondent na siya ang sumulat ng love letter. May admission siya sa isang special relationship. May certificate of live birth kung saan siya ang nakapangalan bilang ama ng anak ng babae. At ang respondent, hindi nagbigay ng categorical denial sa paternity. Sa kanyang sagot, itinanggi niya ang pagpo-flaunt ng relasyon nila, ngunit hindi tahasang itinanggi ang mismong relasyon nilang dalawa. Dito pumasok ang konsepto ng negative pregnant. Isang denial na may implicit admission. Dahil ang tinututulan lamang ay ang qualifying circumstance, hindi ang pangunahing aligasyon. Ang disbarment ay binatay sa Rules of Court, Code of Professional Responsibility, Lawyer's Oath, the 1987 Philippine Constitution, at Family Code. Ang mahalagang punto ng Supreme Court, hindi kailangang may scandalous circumstances upang maging grossly immoral ang isang relasyon. Ang betrayal ng marital vow, lalo na kung parehong kasal ang mga partido, ay sapat na upang magpakita ng moral unfitness. Ipinunto ng respondent na kalaunan ay na-declare na void ang marriage ng complainant at ng babae. Ngunit ayon sa Supreme Court, ang mga pangyayari ay naganap habang may presumption ng valid marriage. At hanggat walang judicial declaration ng kasal, ay may bisa at dapat itong igalang. Sa makatwid, hindi nito inaalis ang administrative liability. Kahit pa may kasong kriminal na adultery o kahit pa ma-acquit, hindi ito hadlang sa disbarment. Ang administrative case laban sa abogado ay hiwalay at independent na kaso. Ang layunin ng administrative case ay hindi pagpaparusa sa krimen, kundi pagtukoy kung ang isang abogado ay nananatiling karapat-dapat sa pribilehiyong mag-practice ng law. Ang ruling ng Supreme Court, respondent was disbarred for grossly immoral conduct, violation of his oath of office, at violation ng Code of Professional Responsibility. Ang desisyong ito ay immediately executory. Ang kasong ito ay mahalaga dahil nilinaw nito ang quantum of proof sa administrative cases. Ipinaliwanag ang konsepto ng negative pregnant bilang implied admission at pinagtibay ang mataas na pamantayan ng moralidad para sa mga abogado. Binibigyang diin din ang constitutional protection ng marriage o kasal. Ang mensahe ng Supreme Court, ang practice of law ay isang pribilehiyo na may kaakibat na mas mataas na antas na moral responsibility. Hindi lamang sa public acts, kundi maging sa private conduct at kung ito ay malinaw na sumasalungat sa batas at sa mga pangunahing institusyon na pinoprotektahan ng ating konstitusyon.
Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.